Guys, if you're a fan of cafes and basta anything na makakain and maiinom, I think this is the right place for you. Ayan. Saka yung mga cafes dito sobrang aesthetic nila, sobrang pleasing sa mata. Tapos yung drinks okay din. Kanina ano yung cafe na pinuntahan namin? Yung Cafe Puong or something. Yung may mga maraming koi fish. Ang ganda. Tapos ang ano niya may smoke ano pa siya na pa-effect pa siyang smoke. Ayan. Naka-ano na ako 10,000 steps. So hindi kayo mawawalan ng pupuntahan dito kasi kada street ang daming mga shops, ang daming mga stores, mga cafes. Tama yung sinasabi nila, millionaire ka nga dito pero pwede ding one day millionaire ka. Naubos na yung pera namin one day pa lang. Second day. Guys, so dahil mahilig tayo sa night market, after natin ng Love Bridge, babalik tayo dito. Ang lawak niya, puro siyang mga tindahan kung ano-ano. Nakakatuwa. Nandito na tayo sa sa Dragon Bridge. And ito yung bumubuga ng apoy every weekend, Saturday, right? 9 PM. So, punta tayo niyan sa Saturday. Dito na tayo guys sa Love Bridge. Lapit lang siya sa Dragon Bridge. Kami guys sa Love Bridge, diba? Tapos, tignan mo yung view ng Dragon Bridge. Ang lawak niya.
guys, makita nyo yung mga locks. Ilan na kaya dito ang nag-break? Charot. Hi guys, so bumalik na kami dito sa hotel kasi medyo masama na yung panahon at masakit na ang mga paa namin. Kanina pa kami umaga palakad-lakad dito sa Danang. So bukas punta kami ng Bana Hills, tatry natin yung roller coaster nila, yung Alpine. And then, yan, naka-buffet naman tayo and all. So maagang gising natin bukas kasi may shuttle tayo. So see you guys. So 8:30 yung pick up time natin dito sa Hyatt Hotel. So susunduin tayo ng shuttle, transfer tayo sa Bana Hills. Medyo malakas yung ulan, saka malakas yung alon dito. Hindi natin alam kung makakapag-take tayo ng pictures na maganda mamaya sa may bridge. Naghahanap muna kami guys ng kapote kasi mamaya parang malakas. After ng cable car, pagbaba namin baka malakas yung ulan. Ayun guys, speed check. We're on our way to the cable car. Punta kami ngayon ng Four Seasons for the buffet.
there's so many food to try here. So, mamaya na natin try yung iba. Isa-isa lang kasi baka mabusog agad tayo. Malawak niya kasi yun. So, marami tayong pwedeng i-try. Dessert, appetizer, ulam, and all. Hi guys! Tapos na tayo pumunta ng Golden Bridge. So, sobrang lamig doon. Unfortunately, di natin napuntahan yung Alpine Coaster kasi sarado siya. Pero ayan, pabalik na kami sa main station. Ayan. Hi guys! Day 4. So, today, plan sana namin pumunta ng Hoi An kaso parang baha pa din. So, dito lang muna kami magstay sa hotel and then, ayun, nag-isip pa kami kung saan kami pupunta. Baka maglibot-libot ulit kami today. Tapos mag-try ng mga cafe ulit. And, wala na kami isip. Tinatamad pa nga akong bumangon. Hindi ko pa natatanggal yung mga ano bang tawag sa tape na to. Nakita ko lang to sa TikTok tapos sinry ko. Sabi niya nakakakinis daw eh. Tingnan natin kung totoo. Ayan. So, dito kami until Sunday. So, yung flight namin will be on Monday na. Madaling araw, mga 2 AM ata yun. Tapos, bukas, nasan kami bukas? Day 5. Punta ata kami ng Dragon Bridge. Ay, hindi Dragon Bridge. Ngayon na lang kaya kami mamili ng mga pasalubong. Ang hirap pala dito guys, kasi dapat, tawag doon, bantay mo talaga yung wini-withdraw mo. So, hindi yung paunti-unti kasi medyo mataas din, mga nasa 100 plus ata yung, charge. Kung mag-withdraw ka lang pa ng 1 million, ang daming charge nun. So, mas maganda na mas malakihan na yung pag-withdraw nyo. Tapos, dito naman sa napagstayan namin, okay naman siya. And mabait yung owner. And then, nakanood naman kami dito na YouTube. Lalang Netflix kasi di supported ng TV. Pero, okay naman siya. May hot water din. Tapos, yung yung CR niya, glass. So, yan. Pag jumejebs ka dyan, kita ka. Kung naka-frog friends ka. Anyways, ayan.
So, ano po ba? Kahapon ang tawag ng Bana Hills kami. Tapos din namin na-try yung Alpine Coaster kasi nga maulan. Saka, ayun, naka-close siya. So, ngayon, maulan ulit. Hindi namin matry yung lantern boat. Tapos yung coconut boat. Yung iniikot-ikot ka. Sanay naman tayo dyan. Pinapaikot-ikot tayo. Charis. Anyway, sige. Ayun lang. That's all for now. I will see you guys later.
namin pumunta ng cafe. So, it's a cafe full of cats. Ang cute ng mga cats doon. Puntahan nyo din. It's... What time is it? Lobat na tayo watch ko. Okay. 7:29 p.m. here. So, punta naman kami sa night market. Nakalimutan ko yung tawag. Pero yan. Try naman yung night market here. So, we're also planning to go to a dog cafe naman. Maybe tomorrow if may time pa. Kasi di pa kami nakakabili ng mga Slight left. saka pasalubong. Yan. Lakad lang muna kayo papunta dun sa night market. Medyo nakakapagod. Pero okay lang. Actually, pwede namin siya i-grab. Kasi nagtitipid kami. Kaya lalakarin na lang natin. And also, para masulit din natin yung view nung dito. So, ngayon, makikita nyo yung Dragon Bridge. Ayan, malapit kami sa Dragon Bridge right now. Ayan. Ganda ng mga dito, no? Buildings. Napag-isipan namin na pumunta muna ng vintage shop since madadaanan naman namin siya. So, first stop natin ay vintage shop. Turn left. Go to night market. So, baka dito na rin kayo mamili ng mga pasalubong. And then tomorrow, dun sa hand market. So, yung 50 cents. Ayan. Guys, napagod kami. So, mali pala yung tinuturo ni Apple Maps. Parang liblib na lugar na yung napuntahan namin. So, diretso na kami ng Leduan Night Market ata yan. So, mas accurate pala yung Google Maps. So, instead of Apple Maps, doon na kami mag-base sa Google Maps talaga. Kapagod maglakad. See you later, guys. Hi guys, so ayan nga, dami na nating nabili. Mga pasalubong kay Lola, kay Tita, kay Papa. Kaya naghanap na kami na pwedeng makainan saka mabilan pa ng sapatos. Let's go. Ayoko na bumili guys, okay na muna yan. Kota na tayo for today. Kasi yung kasama ko di naman bumibili. Ako lang, hindi pwede. Dapat lahat tayo damay-damay dito. Kaya samahan ko muna siya. Tingnan ko kung mabubudol natin. Ayun guys, hindi natin siya na-scam. Pauwi na kami at maghahanap kami ng pagkain. Ako lang namili. Daya. Akin to. Akin yun. See ya guys. Bye. Guys, tapos na kami kumain. Busog. So, yung in-order ko yung fried rice and then yung noodles. Tapos, ay may avocado drink din kami. And then now, punta kami ng mini mart para bumili ng pang breakfast. Bukas, ang plana namin ay mamili pa ng mga pangpasalubong. Kasi, today, ang mga binili ko, sapatos, damit, ayun lang. So, bukas, mga pagkain naman. Tapos, ito-try din pala namin yung
yung Bami. Bami? Bani. Ay, Bani. Buy one, get one. Parang opening nila. Ayan. Alam nyo guys, pag gusto nyo nung mga late night stroll, tapos pagtatry kayo ng mga cravings nyo, pag gabing-gabi na, I think Da Nang is for you. Kasi, ayan, kahit anong oras na ba, 11:37 na, pero buhay na buhay pa din yung mga bilihan dito. Tapos yung mga nagtitinda minsan, chika-chika na lang sila habang naghihintay ng mga customer nila. Ang galing nga dito kasi sobrang dami mga shops, mga restaurant and stores. Pero kahit wala silang mga customers, hindi sila nagsasarado. Tapos sobrang daming ilaw. Laki siguro ng binabayaran nilang kuryente. Alam nyo, isang linggo lang kami dito pero feeling ko nananaba na ako. Parang wala na akong leg. Pero ayun nga, sobrang dami kasing masasarap na pagkain na gusto mong i-try talaga. Kaya hindi ka mapapanaw. Nasaan na ba yung mart? Hindi yan yung pinuntahan natin na mart. 35 dito. Ayan yung favorite namin kainin. Dragon fruit. Ano ba mas malaki? Parang mas malaki. Panik ko na. So guys, hindi pala ito yung convenience store na lagi namin pinupuntahan, kamukha lang. Pero may dragon fruit din sila, so okay na yun. Kasi maglakad pa kami ng malayo. Yay! Sabi. Alright guys, uwi na tayo. Pagod time pa ako. And mamamapak pa ako ng dragon fruit. Tapos baka shower na and then sleep. Tapos tomorrow baka wala na kami masyadong plano in the morning. So kahit late na magising and then we'll go straight to Han Market. Kasi doon daw yung mga bilihan ng pasalubong. Yung marami ang mga candies and all. Tapos ayan, Friday pa lang pala bukas. So we still have 3 days to explore Da Nang. Let's see kung kaya pa ng budget kasi medyo ang dami naming nagastos na kakatry ng mga pagkain. So, ayan. Favorite ko yung coconut coffee. Sarap talaga niya guys. Ayun guys, we're back sa ating home sweetie home. So, ito yung dragon fruit na nabili natin. Ang price niya is 35,000 Vietnamese dong. And then, ito favorite ko dito eh. Aside dun sa chia seed na drink. Ayan. Ayan. Ano to? Pink grapefruit sparkling drink. So, magkano siya? 62,000 Vietnamese daw. So, kakainin ko to. Tapos, iinumin ko to. And then, kakainin mga isa lang muna. Hati na lang kami siguro. Tapos bukas, para may kain kami sa morning. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. See you later. I mean tomorrow. Hi guys, it's Friday and it's day 5. So later we're gonna go shopping and thrifting. So, see you around.
kakatapos lang namin kumain. So, ang sarap ng ice cream sa kanong noodles. Hindi ko alam yung tawag. Ang hirap basahin. Pero, ayan. Ang una namin pupuntahan, hindi ko alam kung paano siya i-pronounce. Lotte Mart or Lot Mart. Ano yung mga nabibili doon? Ay, mga pasalubong. And then, after that, punta kami ng Han Market. So, doon yun naman yung ano, mas maraming mga souvenirs and pasalubong. So, let's go. Guys, dami na natin na pamili. Nagano tayo? Anong tawag doon kapag nakaka-discount tayo? Hindi. Anong tawag doon sa Tagalog? Ayun, nakakatawad tayo. Nauto natin sila. Charot. Hi guys, so umuwi na kami. Bumalik na muna kami ng hotel kasi baka marami pa kami mabili. So ito yung mga nabili natin pasalubong, candies, chocolate, coconut coffee, favorite, and then coffee candy, chocolate again. So yeah, magpapahinga muna kami and then later baka kumain kami. Bye bye. Hi guys, so we're here at Seaside. Kung gusto nyo lang mag-stroll dito, mag-chill lang. Sarap tumambay dito guys. Ayan. It's my day 5 here and so far, ang ganda ng experience. So kanina namili tayo ng mga pasalubong ng candies, chocolates, coffee, coconut coffee. Ayan, ang dami natin napamili kanina. Shoes din. And, siguro, something na na-realize ko rin while staying here at Danang. Ano ba? Ibang-iba siya. Iba yung feeling dito. Tapos yung mga kalsada, ang ganda. Ang linis tingnan. And then, buhay na buhay yung mga streets here. So, every street na madadaanan mo, ang daming cafe, spa and massage, restaurant, boutique shop, thrift shop, and all. So, ang dami nyo pwedeng mapuntahan talaga dito. Tapos, ang dami ding mga nagtitinda, yung mga nasa maliliit na table and chairs. Tapos, yung may bowl, mga tuhog-tuhog and all. And, must try yun. Tapos guys, kapag mag-withdraw kayo dito, nung una kasi, yung mga nakatatlong withdraw kami here, tapos may mga fee. So, today ko lang na-realize and nalaman na meron palang bank na hindi nag-charge ng fee. Ayun yung V as in Victory, VP Bank. So, ayun guys. Kapag vacation kayo here sa Da Nang, Vietnam or even in other parts of Vietnam, try to look for the VP Bank. Ayun, walang charge.
And then, ano pa ba mga tips na pwede kong sabihin sa inyo? So, kapag pupunta kayo ng hand market, night markets, and all, mag-withdraw na kayo agad sa airport pa lang. Mas malaki, much better para hindi na tuloy-tuloy yung, hindi sobrang laki nung charge nyo if wala kayong mahanap na baby banks. Tapos, pero kayo, dahil sinasabi ko na sa inyo, doon na kayo mag-withdraw. Walang charge. Diba? And, must try yung coconut coffee nila, yung banh mi, and other local food. Ang sarap nung fried rice nila, actually. Tapos, yung ibang drinks din nila talaga masarap. Kasi ang dami dito mga parang talaga siya, diverse na mga restaurant. May Indian, may Chinese, may Korean, may Vietnamese and all. So, di ka maubusan talaga ng kakainan dito. Saka, ayun nga, sabi ko, every street may mga cafe, may spa and massage, nails, and other shops like boutique shops, thrifting shops. Ayan. So, kung gusto niyo ng chill-chill lang, tapos hindi masyadong maingay, hindi hustle and bustle, unlike dun sa Ho Chi Minh. If I'm not mistaken, medyo daw dun medyo loud and crowded. Dito, it's the complete opposite, pero kahit na chill lang dito, ang dami pa din pwedeng ma-explore. So, ayun, nagpunta kami ng Bana Hills, may temple din, and then ang sarap din kapag nasa beach side ka lang. Tapos, yung nakikita nyo sa TikTok, yung mga trends na kapag doon nagpunta kayo ng Vietnam, magpapalpitate kayo. Totoo yun kasi ang daming cafe dito. Tapos ang aesthetic nila lang tingnan. So, hindi ka talaga mabobore dito. Tapos, alam mo yun, yung lahat ng lugar dito sobrang daming ilaw. Parang ang sarap lang tingnan. Kumukuti-kuti top lahat. Tapos, ayun. Siguro, hindi ko lang ma-recommend na pumunta kayo ng Vietnam ng November. Although malamig. Kasi kung magta-try kayo ng Bana Hills, yung Alpine Coaster, hindi siya advisable kasi nagko-close sila kapag malakas yung ulan. Tapos foggy yung weather. Ayun. Kaya sayang yung book namin sa Klook ng Alpine Coaster kasi hindi namin na-try. Tapos, ano pa ba mga na-try namin? Ano pa ba mga na-try nating food? Madami kami na-try na food Kung i-visit nyo yung danang highlights ko sa sa IG ko, makikita nyo lahat. Sobrang sarap ng food dito. Parang, ayun, nananaba na nga ako Wala na akong kakakain dito. Pero okay lang, diet na lang tayo ulit kapag dating natin ulit sa Pilipinas. Tapos, ano pa ba mga pwede kong sabihin? So far, so good kasi ang ganda ng experience ko dito First trip ko is Taiwan. So, medyo mataas ang bar. And then, sabi nila, yung Vietnam daw, parang, tawag doon, same lang sa Philippines. Pero, ayan ko, parang mas nag-enjoy ako dito. Saka, ang ganda din ng nila, ambience nila ng environment. Ang babait ng mga tao, lalo na yung mga locals here. Parang, lahat sila all smiling, hindi sila yung masusungit. Tapos kahit sobrang late na, nakikita mo, ang alive pa rin ng dito, ng buhay. Pwede ka pa rin kumain kahit mag-isa ka na lang dun sa restaurant. Tapos, ang napansin ko nga, minsan parang, yung bahay-bahay dito, parang restaurant na, ginawa na lang, nabulol na, parang ginawa na nilang restaurant yung yung bahay nila. So, ayun, parang chika-chika sila sa labas habang tawag doon sino ba? Tumingin. Nawala tuloy ako. Ano na sasabihin ko ba? Ano ba mga pwedeng sabihin about sa stay natin here? Ang saya lang kasi talaga. Sa bus, Ayun, yung nabook namin na bus dun sa club,
tumutulo yung, naglilik talaga yung ano, yung sa gilid, kaya nabasa ako eh. So, ayun. Mas okay siguro na mag-grab kesa magpuksaklok ng bus. Lalo na kung hindi maganda yung bus na mapupuntahan nyo. And bukas siguro baka i-try namin mag-jogging here. Saka bukas Saturday. So, yung sa Dragon Bridge, tama diba? Dragon Bridge, bukas yung schedule nung bumubuga siya ng apoy saka ng tubig. Yan. Tapos ang dami ko na pamili guys. Kasi namili ako na, kasi yung mga ano doon, yung mga nagtitinda rin. Kunyari, ayan, bibili na. Tapos medyo mahal, edi aalis ka na. Bigla kang hahablutin. Tapos sabihin, papakitaan ka ng calculator. Tapos papakita, bababaan nila. Edi syempre na pag binabaan nila, medyo nauuto ka na. Ayun, naubos ang pera natin. Tapos ano pa ba? Yung airport nila guys, ang ganda. Very straight to the point. So, after mo ng pagbaba ng eroplano, ayun na agad yung baggage counter. Baggage counter. Yung ano, basta yung kuhanan ng maleta, and then basta tuloy-tuloy lang, smooth sailing lang yung paglabas mo. Hindi na ang daming cheche-pureche katulad sa Pilipinas na haba ng pila. Tuloy-tuloy lang. Tapos, ewan ko, ang ganda ng airport nila. Bash na bash ako sa bansa natin, no? Pero, sabi nga nila, di ba, mas mayaman daw yung Pilipinas kaysa sa Vietnam. Pero parang, if you observe mo yung, mga buildings here, yung lahat dito, parang, mas maganda sa Vietnam, actually, guys. Siguro masasabi natin na mas mayaman ang Pilipinas, pero, mayaman din kasi sa corruption. So, hindi natin nakikita talaga yung output masyado. So, daming binabayaran, daming taxes, pero hindi natin masyadong nakikita. It's not really visible yung mga binabayad nating taxes. Unlike here na kita mo talaga ang progressive ng country nila. Tapos yung lahat ng kalsada, maayos, maluwag. Alam mo talagang pinagtutuunan ng pansin. Saka, yung nature, sobrang alagad nila sa nature kasi kahit saan ka magpunta, napakadaming puno, napakadaming halaman. So, hindi lang siya puro build ng buildings. Talagang balance siya between nature and then infrastructure. Ayun. Tapos ayun guys, if gusto nyo matry yung lantern boat, yung coconut boat, siguro wag kayong November pumunta kasi maulan. So, yung bagyo, ano lang siya eh, parang recently lang, kaya may mga baha pa, hindi namin napuntahan. Pero, even though ganun yung nangyari, and sana mawala na yung baha talaga totally, marami pa ding parts ng Danang na pwede mong mapuntahan. Tapos, ayun, isa din sa mga na-observe ko here, parang lahat ng tao dito, mapabata, mapamatanda, nakamotor. So, parang yung isa na nakasalubong ko, elementary student lang ata yun, pero nakamotor, or baka mukhang bata lang siya. Pero ayun, napansin ko, parang hindi sila naglalakad, puro sila nakamotor. Ayun. Tapos, yung banh mi, sarap nun. Must try yan. Chill lang tayo dito sa dagat guys, sa Maike Beach. Ang lakas ng alon. Ayan, ang lakas ng alon. Ang lakas din ng hangin. Masaya. Gusto mo lang na payapa, away from stress and pressure, tapos chill ka lang. Siguro, this is the right place for you. Kasi, ang payapa lang ng buhay mo dito. Parang ayoko na umuwi. Ayoko na mag-work. Pero ayun, syempre, kailangan nating mag-ipon ulit ng kaperahan para ma-fund natin yung travel addiction natin. Syempre, dami ding bills. So, hindi natin mag-work at bumalik ng Pilipinas. Ipon-ipon lang ulit. Ayan.
Pero saya lang kasi alam nyo, sobrang dream ko talaga kahit nung bata pa na makapag-travel around the world. And ang saya na nagpe-pay off na siya, na nakikita mo na nakakapag-travel ka na. So, if possible sa akin na mangyari yun, syempre, kaya nyo din yun. Hindi naman ako yung, yung nag-travel lang agad-agad. So, yung mga booking namin ng accommodation, booking namin ng flight, lahat to, hindi naman to fully cash. Siya, installment siya sa credit card. So, useful talaga and very helpful yung credit card para hindi siya isang bugsuan ba. So, ayun. Uwi na kami ng Pilipinas, may nuhulugan pa din kami. Pero okay lang, at least 'di ba, hindi siya mabigat sa bulsa. Tapos, if we're talking about the budget, siguro all in nasa 20 to 30,000 sakto na 'yon. For a week na budget. Pero syempre, mag-alat ka ng additional if gusto mo talaga matry lahat dito. Tapos siguro isa sa mga experiences ko here na gusto ko talaga yung sa Cat Cafe, yung Cat Faye. Ayun, Cat Faye. Ang cute ng mga pusa doon, tapos yung isa humiga doon sa bag namin. So parang tawag doon, binabantayan niya, tapos nung paalis na kami, ayaw niyang umalis. So nakakalungkot na iwanan namin sila. And speaking of cats, so yung friend namin, may nanganak yung cat niya na Persian/Siamese. So mga kuting. And hopefully by December makuha namin. Ayun. Excited na ako magkaroon ng additional na pusa. So right now I have 2 cats. Isang color butter, and then the other one is white. So obviously ang name nila Butter and Mayonnaise. Hindi ko lang alam kung saan ko siya kinuha. Basta bigla ko na lang siya naisip, and then ayun na. Ganun na yung tinawag ko sa kanila. Saka ang cute. So yung next kong cat, abangan na lang natin kung ano magiging pangalan niya. Regarding sa experience naman namin sa hotel na nabook namin, so our hotel is Jolia Hotel. Mabait yung staff nila, and then totoo ako kasi although siguro na siya, usual na siya, bare minimum na, pero natutuwa lang ako kasi every time na maglilinis, pinapalitan nila yung toothbrush. Nagdadagdag sila ng toothbrush and then ng suklay. So ang kaming ginagawa namin, okay, lagay sa bag. Tapos kinabukasan pag naglinis, parang reset na naman ng suklay saka ng ng toothbrush. Siguro siya, hindi ko kasi parang first time ko kasi maka-experience na sa hotel. So starting pa lang kasi ako sa adulthood. So ngayon ko pa lang din na parang na-experience na ma-fund yung mga gusto ko. Kasi hindi naman tayo ganong kayaman. Pero ayan, nakakatuwa lang yung experience ng mga ganong bagay. Natatawa lang ako. Ang dami ko natuloy suklay sa toothbrush. Wala, saya lang dito. Kasi syempre, stress ka sa work, stress ka sa buhay. Parang gusto mong mag-chill talaga dito. And kaya sabi ko sa inyo guys, masarap mag-stay dito. Try it and see it for yourself. Guys, nahanap ko na yung convenience store na nagbebenta ng masarap na dragon fruit. Ito pala yun. Ito na guys. Ang dragon fruit na favorite. Fresh yung binibenta nila. Yung isa kasi dry. Hey guys, so bago kami bumalik sa room namin, and dumaan muna kami sa rooftop. So nandito yung pool, and then yung kung gusto mo mag-gym ay nandiyan. Ang ganda din pala ng view dito pag gabi. Ayan, kaso puro buildings. Pero ang lamig. Yun lang, share ko lang sa inyo guys. Hi guys, it's day 6 and it's Saturday. So later pupunta tayo ng Dragon Bridge para ma-witness yung event. But right now it's lunchtime, so bababa muna kami para kumain ng lunch, and then after that, libot-libot muna kami. And let's see saan tayo mapupunta.
Bye! Hi guys, so kumain kami sa Sontra Night Market for dinner and then we're just waiting for the dragon to roar its flame.
Hi guys, it's our last day here in Vietnam and it's Sunday. So our flight later will be 10 p.m. and our arrival in the Philippines will be 2 a.m. So see you guys on my next trip and hope you enjoyed watching. Bye! Hi guys, so di ko pala babay. Dito kami near the airport. So kumakain lang muna kami sa isang vegetarian restaurant. And then after that, punta kami ng cafe para maghintay and while waiting for the onboarding. And